Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Halina't simulan na natin. Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang binatilyong nagngangalang Jake Portman na nagtatrabaho sa isang grocery store. Tumawag ang kanyang ama at pinapapunta siya sa bahay ng kanyang lolo na si Abe, na may dimensya at kailangang bantayan palagi. Pagdating niya sa bahay, napansin niyang nawawala ang kanyang lolo. Hinanap nila ito sa paligid at kalaunan ay natagpuan ni Jake si Abe na nakahandusay sa lupa, wala ang kanyang mga mata. Bago pa makapag-react si Jake, hinawakan siya ni Abe at sinabing bumalik siya sa 3 ng Setyembre taong 1943 gamit ang isang postcard at hanapin ang isang ibon. Bigla itong tumigil sa pagsasalita at tuluyang namatay. Napatigil si Jake sa matinding pagkabigla. Sa sandaling iyon, may napansin siyang napakalaking halimaw sa dilim, ngunit nawala ito ng aksidenteng makaputok ang kanyang kasama. Bagamat inisip ni Jake na walang saysay ang huling mga salita ni Abe, ang halimaw na nakita niya ay nagdulot ng matinding epekto sa kanyang isipan. Makalipas ang 1 buwan mula sa pagkamatay ni Abe, nagsimula siyang magpatingin sa isang therapist. Ikinuwento niya ang mga kwentong madalas sabihin ng kanyang lolo tungkol sa isang tahanan para sa mga batang may kakaibang kakayahan sa Cairnhome, isang isla sa baybayin ng Wales. Pinamumunuan ng tahanan ng isang mahigpit ngunit mapagkalingang babae na si Peregrine, na kayang mag-anyong ibon. Doon nakatira ang mga batang may natatanging kakayahan, tulad ni Bronwyn at Victor na may pambihirang lakas, si Hugh na may mga bubuyog sa loob ng kanyang katawan, at si Emma na kayang lumutang. May mga larawan pa si Abe ng mga batang ito. Pinaniwalaan ni Jake ang mga kwento hanggang sa ibinahagi niya ito sa klase noong siya ay nasa middle school at pinagtawanan siya ng kanyang mga kaklase. Dahil dito, nagalit siya at inakusahan ng kanyang lolo na nagsisinungaling, at mula noon ay hindi na muling binanggit ni Abe ang tungkol sa tahanan. Ayon sa therapist, nahihirapan si Jake na paghiwalayin ang pantasya at realidad kaya niya nakita ang halimaw. Isang araw, binigyan siya ng kanyang tiyahin ng isang libro mula sa mga gamit ni Abe. Sa loob nito ay may postcard na may pangalan ni Miss Peregrine at address ng tahanan. Ipinakita niya ito sa kanyang therapist, na nagmungkahi na puntahan niya ang lugar upang makahanap ng kapanatagan. Kinabukasan, bumiyahe si Jake kasama ang kanyang ama papuntang Wales. Pagdating nila, nag-check-in sila sa isang lumang hotel. Pinuntahan ni Jake ang tahanan ng mga bata ngunit nakita niya itong wasak na. May nagsabi sa kanya na noong 1943, tinamaan ito ng missile ng mga Nazi at lahat ng nasa loob ay namatay. Kinabukasan, bumalik si Jake sa lugar at habang nag-iikot, biglang may babaeng lumitaw sa kanyang harapan. Sa takot, tumakbo siya ngunit nadapa at nawala ng malay. Pagkagising niya, buhat siya ni Bronwyn, ang batang may pambihirang lakas mula sa kwento ng kanyang lolo. Nakita rin niya ang iba pang mga batang binanggit sa mga kwento. Nagulat ngunit natuwa si Jake nang mapatunayan na totoo ang lahat. Sinabi ni Emma na ipinadala sila ni Miss Peregrine upang dalhin siya sa loop. Dinala nila siya sa isang kuwebo ngunit kinabahan siya at tumakas pabalik sa hotel. Doon, napansin niyang hindi siya kilala ng mga tao, napag-alaman niyang napunta siya sa nakaraan, 3 ng Setyembre taong 1943. Akala ng mga tao ay isa siyang especially iya at muntik na siyang patayin, ngunit iniligtas siya ng mga bata. Dinala siya sa tahanan kung saan nakilala niya si Miss Peregrine. Sa loob, nakita niyang pinakukuluan ni Olive ang tsa gamit ang kanyang mga kamay, na nagpapakita ng kanyang kakayahang gumawa ng apoy. Ipinaliwanag ni Miss Peregrine na ang tahanan ay para sa mga taong ipinanganak na may kakaibang kakayahan na tinatawag na peculiars. Ang mga kakayahang ito ay namamana at maaaring lumitaw sa kahit anong henerasyon. May mga ganitong tahanan sa buong mundo upang protektahan sila mula sa mga normal na tao. Ang bawat tahanan ay pinamumunuan ng isang uri ng peculiar na tinatawag na imbrine. Kaya nilang ihinto at ulitin ang oras at mag-anyong ibon. Dahil dito, araw-araw ay ni-reset ni Miss Peregrine ang oras, kaya paulit-ulit nilang nabubuhay ang 3 ng Setyembre taong 1943. Ipinahayag din na si Abe ay dati ring nakatira sa tahanan noong bata pa siya, at ang mga batang nakilala ni Jake ay mga kaibigan ng kanyang lolo. Dahil nasa loob sila ng loop, hindi sila tumatanda.
Nagulat si Jake sa lahat ng nalaman niya at nagtanong tungkol sa kakayahan ni Abe, ngunit hindi ito sinagot ni Peregrine. Habang nag-iikot, nakilala niya si Enoch na kayang buhayin ang mga patay at mga bagay na walang buhay. Sa hapunan, nalaman niyang umalis si Abe sa tahanan upang sumali sa hukbo, at dati palang may relasyon si Emma sa kanya. Pagkatapos nito, nanood sila ng pelikula kung saan ipinakita ni Horace ang kanyang panaginip sa pader. May kakayahan siyang ipakita ang kanyang mga panaginip at makita ang hinaharap. Pinanood nila ito na parang isang pelikula, pagkatapos ng palabas, lumabas ang lahat upang panoorin si Miss Peregrine habang near-reset niya ang oras. Namangha si Jake habang pinipigilan niya ang pagbagsak ng missile at ibinabalik ang panahon sa 3 ng Setyembre muli. Pagkatapos nito, nakakita si Jake ng liham na isinulat ng kanyang lolo para kay Miss Peregrine at itinago niya ito. Dinala siya ni Emma sa kuweba upang makalabas sa loop. Habang naglalakad sila, may isang sugatang ibon na imbrine na bumagsak sa harap nila. Kinuha ito ni Emma at bumalik sa bahay habang si Jake naman ay lumabas ng loop. Pagbalik niya sa hotel, binasa ni Jake ang liham na kanyang kinuha. Sa liham, binalaan ni Abe si Peregrine tungkol sa isang taong nagngangalang Baron, na nagdudulot ng panganib sa mga peculiar sa ibang loop. Kinabukasan, dinala siya ng kanyang ama sa dalampasigan upang magmasid ng mga ibon. Doon, nakilala nila ang isang ornithologist na si John. Naiinis ang ama ni Jake kay John kaya bumalik sila sa hotel. Nang makatulog ang kanyang ama, bumalik si Jake sa loop. Tinanong niya si Miss Peregrine tungkol kay Baron, ngunit nagalit ito sa kanya dahil sa pakikialam at hindi siya sinagot. Dinala siya ni Enoch kay Victor, ngunit nagulat si Jake nang makita ang bangkay nito. Ipinakita ni Enoch ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagbibigay buhay dito gamit ang puso at ginagawa itong parang papel. Habang naglalakad sila, tinanong ni Jake si Emma tungkol kay Baron. Dinala siya nito sa ilalim ng dagat, sa loob ng isang lumubog na barko. Ginamit ni Emma ang kanyang kapangyarihan upang alisin ang tubig sa loob. Ibinigay niya kay Jake ang isang kahon na pag-aari ni Abe. Sa loob nito ay may mapa ng lahat ng loop sa mundo at mga larawan ng ilang peculiar, kabilang si Baron, ang pinuno ng mga masamang peculiar na tinatawag na Hollows. Ipinaliwanag ni Emma na umalis si Abe sa tahanan upang labanan ang mga ito ngunit hindi nagtagumpay. Ang mga Hollow ay naghahanap ng mga batang peculiar upang patayin at kunin ang kanilang mga mata. Tanging si Peregrine lamang ang nakakaalam ng kanilang tunay na layunin. Dinala rin niya si Jake upang makita kung paano pinapatay ni Peregrine ang isang halimaw na katulad ng nakita niya noong namatay ang kanyang lolo. Ipinaliwanag ni Emma na tanging sina Abe at Jake lamang ang nakakakita sa mga halimaw na iyon. Dito nalaman ni Jake na isa rin siyang peculiar, at ang kanyang kakayahan ay makita ang mga hindi nakikitang halimaw. Pagbalik nila sa bahay, ipinaliwanag ni Miss Peregrine ang pinagmulan ng mga Hollow. Dati silang mga peculiar na nais maging immortal at mabuhay sa labas ng loop. Sinubukan nilang gamitin ang kapangyarihan ng imbrine, ngunit nabigo ang eksperimento at naging mga halimaw sila. Upang maibalik ang kanilang anyo, kailangan nilang kainin ang mga mata ng mga peculiar. Ilan sa kanila, kabilang si Baron, ay nagbalik sa anyong tao ngunit nanatiling maputi ang kanilang mga mata. Habang ipinapaliwanag ito, nagising si Miss Avocet, ang imbrine na nakita ni Emma sa kuweba. Ikinwento niya na sinira ng mga halimaw ang kanyang tahanan at pinatay ang lahat ng bata. Plano ni Baron na ulitin ang eksperimento gamit ang mas maraming imbrine, at ang susunod na target ay ang tahanan ni Peregrine. Dahil dito, inutusan ni Miss Peregrine ang mga bata na mag-impake upang lumipat ng loop. Inanyayahan ni Emma si Jake na sumama, ngunit tumanggi siya at bumalik sa isla. Sa dalampasigan, nakita niya ang isang bangkay na wala ring mga mata. Nandoon ang kanyang ama at si John. Napagtanto ni Jake na naroon na ang mga Hollow at agad siyang tumakbo pabalik sa kuweba upang magbabala. Sumunod si John at doon nabunyag na siya pala si Baron na nagbabalat kayo. Siya rin ang therapist ni Jake upang mahanap ang lokasyon ng loop. Pinilit niya si Jake na dalhin siya sa tahanan. Pagdating nila, nag-alok si Miss Peregrine na sumama kay Baron kapalit ng kaligtasan ng mga bata. Matapos silang umalis, naghanda ang mga bata para sa pag-atake. Biglang sinalakay si Miss Avocet ng isang halimaw at napatay ito, ngunit nasugatan ni Jake ang halimaw.
Tumakas ang lahat sa pamamagitan ng isang puno sa atep. Dahil wala na si Peregrine, hindi na-reset ang loop at sumunod na araw ay bumagsak ang missile sa bahay. Sa kabutihang palad, nakaligtas silang lahat. Paglabas nila sa loop, nagplano silang pumunta sa isang loop sa Blackpool kung saan isinasagawa ni Beren ang eksperimento. Sumakay sila sa barko at sinundan ang mapa ni Abe. Pagdating sa isang peryohan, pumasok sina Jake at Emma sa loop na nagdala sa kanila sa taong 2016. Nakita nila si Beren at ang kanyang mga kasamahan kasama ang mga halimaw. Inakit ni Jake si Beren upang palabasan ang mga halimaw, habang naghanda naman ang mga bata sa labas. Ginamit nila ang yelo upang makita ang hugis ng mga halimaw at nilabanan ang mga ito. Ginamit ni Enoch ang mga kalansay bilang mga mandirigma. Sa huli, natalo nila ang lahat maliban kay Beren. Pinalaya ni Jake ang mga Imbrine, kabilang si Miss Peregrine, ngunit hindi pa sila makakatulong. Nagbago ng anyo si Beren at ginaya si Jake, kaya nalito sina Emma at Enoch kung sino ang tunay. Nang pumasok ang isang halimaw, nakita ito ni Jake at nagamit iyon upang mapatunayan ang kanyang sarili. Inatake ng halimaw si Beren at napatay ito. Tinapos ni Jake ang halimaw at naging ligtas ang lahat. Bago magsara ang loop, nagpaalam si Jake sa mga bata. Bumalik sila sa 1943 habang siya ay nanatili sa 2016. Umuwi siya sa Florida at nalaman na buhay pa ang kanyang lolo dahil nabago ang takbo ng pangyayari. Ikinwento niya ang lahat kay Abe, na hinimok siyang hanapin si Emma. Naglakbay si Jake sa iba't ibang loop sa buong mundo at sa wakas ay natagpuan niya sina Emma at ang iba pa sa kanilang barko. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal at naghalikan sila. Nagtapos ang pelikula habang lumilipad si Miss Peregrine sa ibabaw ng barko, binabantayan ang mga bata.